Kung si Alden Richards ang pambansang Bay, ang nasa viral photo namang ito, ang siya raw pambansang Bayani. Mula kasi sa hilat siya, kulay, hanggang ayos ng buhok. Jose Rizal na Jose Rizal talaga ang dating. OMG, wala nang double pay sa December 30 dahil Rizal is back? Hahaha. Kaya pala hindi diniscuss sa amin kung kailan namatay si Rizal, buhay pa pala. Ginalingan ng nanay at tatay para maging kamukha ni Rizal. Pinaglihi siguro sa piso to. Dito sa University of Southeastern Philippines sa Davao, natagpuan namin ang nasa litrato, ang 20 anyos na si Jeremy Malupa. Sa unang tingin, tila hindi naman niya kamukha si Gat Jose Rizal. Pero sa tulong ng kanyang mga kaklase, sa loob lang daw ng 5 minuto, bubuhayin nilang muli ang anak ng Kalamba. Time machine is real nga. Ang kabataan na pag-asa ng bayan. Kwento ni Jeremy, matapos daw lumindol sa Davao nito lang Huwebes, nagpalipas daw ng oras noon sa library ang kanilang barkada. Nung nakita nila ang litrato ng pambansang bayani, dito na raw siya pinag-side by side ng kanyang mga kaklase sa tabi ng litrato ni Rizal. Nung time po na yun, parang nag-prepare lang po kami para sa isang quiz. Umupo kami dun sa banda sa picture ni Dr. Rizal. Naisipan lang po ng kaklase ko na tumabi daw po ako kay Dr. Rizal. Parang magkamukha daw po kami, kaya pinicturean niya ako. Hindi raw ito ang unang beses na may nagsabing kamukha niya, si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Katunayan, dahil malaki raw ang pagkakahawig niya kay Pepe, Fuego! 2 beses siyang napiling gumanap bilang Rizal sa kanilang school presentation. Kakatuwa po kasi sa lahat ba naman ang pwede kong maging kamukha si national hero pa. Pero hindi naman po ako kasing genius ni Dr. Rizal kaya nahihiya din po ako. Salamat kay Jeremy. Bumalik sa kamalayan ngayon ng netizens ang ating national hero. Kung nabubuhay nga ba si Dr. Jose Rizal, ano kaya ang gusto niyang sabihin sa mga kabataan ngayon? Ako nga po pala, ang babaeng minsang umibig pero nasaktan. Tawagin niyo akong si Josephine Broken. Charot. Ating kakapanayamin ang ating mga kabataan at tatanungin kung kilala pa ba nila ang ating pambansang bayani. Kung sakasakaling nandito si Rizal at buhay pa, ano ang inyong mensahe para sa kanya? About dun sa sovereignty na pinaglaban niya noon, thank you. Sana kami, ipagpapatuloy pa namin yun. Ang ganda ng mensahe mo, pero ano ba yung sovereignty? So, sovereignty, yung kalayaan. Thank you, Dr. Rizal, dahil sa'yo, naiwaksi mo yung mga katiwalaang ginawa dati ng mga Espanyol. Mabuhay si Rizal! Mabuhay conviction! Mabuhay si Rizal! Ay! Andito si Rizal! Halika kayo! Feeling blessed. Baka pwede mo naman ibeso-beso si Jose Rizal kasi ganyan. Ay, oh. Mabuhay si Rizal. Mabuhay! Baka bigla lang mabuhay talaga. Mabuhay! Ayan na siya! Anong gusto mo sabihin kay Rizal ngayon? Nasa harapan mo siya. So, Baka magka-developan kayo. salamat sa iyong bigay lang yung sarili para mabigay yung kalayaan na meron tayo dito sa Pilipinas. Ayan, Rizal, base sa iyong mga narinig na mga mensahe mula sa mga kabataan, ano ang nais mong sabihin sa kanila? Ako naman po ay natutuwa at marami pa mong mga kabataan na nakakaalala sa mga nagawa ko noon. Kay Josephine Broken, ano ang nais mong sabihin? Nandito ako nagbabalik para muli kang mahalin. Scared! Salamat. Mabuhay si Rizal! Mabuhay si Rizal! Comeback is real! Samantala, pangarap daw talaga ni Jeremy na makapagpatayo ng mga infrastruktura at gumawa ng mga proyekto na magiging kapaki-pakinabang sa bayan, kagaya ng ginawa ni Rizal nung siya'y nasa dapitan sa Zamboanga del Norte. Kaya raw ang kinuhang kurso ni Jeremy, Civil Engineering.
Nung bata pa po ako, gusto ko po talagang maging engineer. Hindi po kasi kami pinalad na magkaroon ng sariling bahay at lupa namin. Yun po siguro ang nagtulak sa akin na para paglaki ko, magawan ko ng sariling bahay ang mga magulang ko. Pero kung si Rizal, sinasabing matinik noon sa chicks. Si Jeremy, no girlfriend since birth daw. Padre, walang mga alipin kung walang magpapaalipin. Hindi po siguro ako naghahanap kasi naghihintay lang po ako kasi naniniwala naman po ako sa destiny. Hindi rin daw sila mayaman. Hindi rin tulad ng pamilya ni Rizal. Katunayan ng kanyang ina, nagbebenta sa labas ng kanilang bahay. Ang kanyang ama, nagpapadyak. Bawat piso sa kanila, mahalaga. Mahirap lang po kami. Ang mga magulang ko po ay sa ngayon ay walang trabaho na regular. Sa awa ng Diyos ay sumasapat naman po yung kinikita ng papa ko sa mga sideline niya. Alas hindi na nga po natulog. Ang tagal pong umuwi tapos ang aga umalis para maghanap ng pangsuporta sa amin. Kapag hindi abala sa pag-aaral, nagpapadyak rin si Jeremy. At kahit halos iginagapang ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral, hindi raw siya susuko. Sa huli, patutunayan daw niya na hindi nagkamali si Rizal sa pagsabi na ang mga kabataang katulad niya ang pag-asa ng bayan. Lahat naman ng bagay nagsisimula sa maliit. Unahin muna natin yung sarili natin, na ayusin, disiplinahin natin yung sarili natin. Habang tumatagal po, nag-i-improve po yun at nagiging mabuti para sa isa't isa. Instead na nakakagulo, nakakatulong ka sa ibang tao. O siya, Adios, Patria Adorada!